So, alamin na po natin ang kwento sa paglalayas ng isang anak at hindi pagkikita nila ng kanyang pamilya. Kasama natin ngayong umaga si Joey Mandal mula sa Tondo. Yes, at syempre kasama rin natin ngayong umaga si Brother Clem Guillermo, isang marriage family counselor para magbigay ng professional opinion. Good morning po sa inyo. Good morning po. Okay, umpisahan na kagad natin. Lumayas ka, Joey, sa inyo nung ikaw ay 17 years old. Opo, ma'am. So, 19 ka na, 2 years ago nangyari ito. Opo. Tama? Nung lumayas ka sa inyo, hanggang sa ngayon, hindi mo pa nakakausap ang iyong pamilya? Hindi pa po, ma'am. Okay, Joey, ang gusto namin malaman, no, ano yung dahilan kung bakit ka lumayas sa inyo? Ikaw ba inaapi ron? Meron ka bang hindi nakakasundo doon sa pamilya mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo? Ano yung rason, Joey? Sir, isang gabi po noon, nagkakainuman po kami ng barkada. Tapos, bigla po ang sinundo ni nanay. Napahiya po ako sa barkada. Tapos po, pagka-uwi ko po, lasing po ako, mainit ulo ko. Tapos sabihan ko po ng di maganda si nanay. Ano yung hindi magandang nasabi mo? Tulad na lang po ng namura ko siya, nabato ko siya ng baso. First time ba nangyari yun? O madalas mong nagagawa sa nanay mo yung pag ikaw ay nakakainom? Yung time na lang po. Nung time lang yun. So, unang beses mo pa lang. Opo. So, kasi meron kaming nabalitaan na sinasabi nga nila na ikaw daw yung klaseng bata noon na palagi ka daw sumasagot sa nanay mo, sa tatay mo, tapos parang palagi ka daw nakikipag-away sa mga kapatid mo. Totoo ba yun? Opo. So, inaamin mo ngayon na madalas kang sumasagot sa iyong mga magulang? Opo, ma'am. Bakit ka parang galit sa mundo kasi wala ka nakakasundo eh, 'di ba? Meron ba silang pinapakita sa iyo na hindi maganda? Kasi po, ma'am, laging pinapansin ni nanay si kuya. Yung panganay. Opo. Tapos po ako laging binabaliwala. Siguro po, nagsiselos po ako. Kaya po, ganun po yung nagagawa ko. Ito ba nasabi mo sa nanay mo ng harap-harapan? Nabanggit mo ba sa kanya? Hindi po. Close ka ba sa tatay mo? Opo. Madalas mong nakakaaway ang nanay mo more than your father, tama ba? Opo, ma'am. Okay. Pinalayas ka ba o ikaw ang lumayas? Pinalayas po ako ni kuya, tapos lumayas po ako. Saan ka nagpunta nito? Sumama po ako sa kaibigan ko Mhm. para makipagsapalaran po dito sa Manila. Okay, nung lumayas ka, no, 2 years na, Yes. ano ginawa mo sa buhay mo? Namasukan po ako pa extra. Kahit sa kargador po sa palengke, pinasok ko po. Paglilinis sa mga sasakyan. Basta po mabuhay lang, ginawa ko po lahat yun. Tinuloy-tuloy mo pa rin ba yung pag-iinom mo kasama ng mga barkada mo? Kasi diba tatay nakikita na siya sa kanyang kaibigan. Mhm. So, tuloy-tuloy pa rin ba yung pag-iinom mo? Doon po, ma'am, a few months pa lang po, doon ko pa lang po naisip Mhm. na yung mga ginagawa ko Mhm. na mali pala. Kailan mo na-realize yun, Joey, na mali pala yung mga ginawa mo? Noong nakarang taon po, ma'am. Pinagsisisihan mo ba yung mga ginawa mo, Joey? Opo. Inisip mo ba na uwi na ako sa amin, namimiss ko na sila eh? Sir, isang araw po, sinubukan pong umuwi sa bahay. Mhm. Noong pong umuwi po ako, hindi ko na po sila naabutan. Anong ibig mong sabihin? Wala sila dun sa bahay? Wala po. Kasi po, nangungupo lang po kami dati. Ah. So, hindi mo na alam kung saan sila lumipat? Opo. So, anong pakiramdam mo nun, Joey? Ang hirap po nag-iisa, ma'am. Parang di mo kaya mabuhay kung nag-iisa ka. Kung naabutan mo yung nanay mo doon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hihingi po ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Sa laging pagsagot ko. Mas pinipili ko pa yung barkada kaysa sa kanila. Ano yung malaking kulang sa buhay mo na hinahanap mo? Gusto ko po makita yung family ko. Hani, tanongin natin si Brother Clem, no? Brother, bakit po feeling nila iba po sila? Well, una sa lahat ay may mga bagay na hinahanap ng mga bata sa kanilang paglaki, sa kanilang pamilya.
Una doon yung pag-ibig, pangalawa yung security. Yung security is because may boundaries. Hindi nila pwedeng gawin lahat ng gusto nilang gawin, kaya nadidisiplina yung bata. Pangalawa ay yung pag-ibig na isipin natin na kung walang nagmamahal sa'yo, what's the point ng mabuhay ng maayos? What's the point na makitungo ka? After all, hindi mo naman naramdaman na minamahal ka. Kaya ang nangyayari ngayon, nagre-rebelde. Yung pagre-rebelde is a sign ng tinatawag natin pagiging KSP. Kasi mahalaga sa bawat isang tao na siya'y pansinin. Pero pag ang bata mabait, halimbawa, hindi na yung pinapansin kasi kaya niya yan, mabait yan, at kung pansinin man, puro papuri. So, palalim ng palalim yung gap doon sa relasyon ng bata at saka ng magulang. Kaya sa kanyang paglaki, hindi niya kayang labanan ng tatay, nanay, pero makagaganti siya sa pamamagitan ng pagpapasama ng loob nila at pagpapaiyak sa kanila because of the misbehaviors. Alright, mga kapuso, nalaman na po natin ang kwento ni Joey. Naglayas po si Joey sa bahay nila nung siya po ay 17 years old. So 2 taon po, wala na siyang nalaman tungkol sa kanyang pamilya, hindi ba, Tatay? Yes, at sa pagbabalik namin, merong malalaman si Joey na manggagaling sa kanyang pamilya na sa tingin kong hindi pa niya alam. Okay, kung ano man yun, malalaman lahat natin yan sa pagbabalik ng Love ni Mister. Love ni Mrs.